Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung ano ba talaga ang bagyo, kung ano ba ang nagpapalakas sa ikot nito, at ano-ano ang mga kategorya at klasifikasyon ng bagyo. Ang unang tanong na ating tatalakayin ay kung ano ang bagyo at bakit ito dumadapo sa ating bansa ng paulit-ulit bawat taon. Ang bagyo ay isang salita na karaniwan nating naririnig sa araw-araw na balita, lalo na sa ating bansa na higit na apektado sa mga pabago-bagong klima at panahon. Isa itong malawakang weather system o kalagayan ng panahon na mayroong malakas na sirkulasyon ng hangin at ulap. Karaniwang may dalang habagat na nagdudulot ng malakas na ulan at hangin sa loob ng isang malawak na lugar. Ang radius o lawak ng nasasakupan ng isang bagyo ay maaaring umabot ng 150 kilometers hanggang 300 kilometers o higit pa. Ayon sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming bagyo o typhoon sa buong mundo dahil ang buong kapuluan nito ay matatagpuan sa kahabaan ng typhoon belt ng Karagatang Pasipiko. Humigit kumulang 20 bagyo ang inaasahang papasok at dapat paghandaan sa Pilipinas bawat taon. Ang bagyo ay may daladalang malalakas na hangin at mabibigat na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang uri ng pinsala. Ang bagyo ay itinuturing na isa sa mga pinakamapaminsalang natural na kalamidad na maaaring maranasan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Paano nga ba nabubuo ang mga bagyo at paano ito binabantayan at minomonitor sa tuwing ito ay papasok sa Pilipinas? Mayroong 3 mahalagang sangkap ang kailangan para makabuo ng isang bagyo. Ito ay ang mainit na temperatura, tubig mula sa karagatan at hangin sa himpapawid. Ang mainit na temperatura ng karagatan ay nagpuproduce ng mga mainit na singaw mula sa tubig dagat at ang singaw na ito ay umaakyat sa himpapawid at nagiging ulap. Pag ang ulap ay patuloy na lumalaki at nagtagpo sa kalangitan, ito ay nagiging isang weather system o kalagayan ng panahon na may kakayahang magdala ng ulan at hangin, at ito ay ang tinatawag nating low pressure area o LPA. Hindi lahat ng LPA ay nagiging bagyo, ngunit kapag ito ay nagtatagal sa karagatan, mas makakaipon ito ng mas maraming tubig dagat at mainit na temperatura na nagiging sanhi at nagdudulot ng malaking posibilidad na ito ay magiging bagyo. Ang LPA ay tinuturing na pangunahing antas o kalagayan ng panahon na posibleng maging bagyo. Pag ang LPA o bagyo ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR, sinisimulan na itong bantayan ng PAGASA para malaman ang bawat galaw nito upang makapagbigay ng babala sa ating mga kababayan at mga kahuwan. Ang PAGASA ay ang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na namamahala sa pagsubaybay at pagbibigay ng babala tungkol sa mga bagyo. Ang galaw o direksyon ng mga bagyo ay isang komplikadong proseso na naiimpluwensyahan ng maraming mga kadahilanan, kabilang na dito ang rotasyon ng mundo, Coriolis effect, mga alon ng karagatan, temperatura ng tubig sa karagatan, at mga pattern o direksyon ng hangin at iba pang kalagayan ng panahon. Ang hangin sa loob ng bagyo ay umaagos patungo sa sentro nito sa isang paikot na pattern na nagdudulot ng pag-ikot ng mga ulap. Ang lakas ng hangin sa loob ng bagyo ay maaaring umabot ng mula sa moderate hanggang sa napakalakas, sapat upang patumbahin ang mga puno, sirain ang mga bahay at magdulot ng iba't ibang uri ng pinsala. Ang sentro ng bagyo na kilala rin bilang Eye of the Storm o mata ng bagyo ay karaniwang may tahimik o mahinang hangin at panahon. Ngunit ang mga lugar na nasa palibot ng mata ng bagyo ay nakakaranas ng pinakamalakas na hangin at ulan. Ang bilis at lakas ng bagyo ay naiimpluwensyahan din ng temperatura ng tubig sa karagatan. Ang mas mainit na tubig ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa bagyo at nagbibigay lakas at bilis ng bagyo.
Ang interaksyon ng bagyo sa iba pang mga kalagayan ng panahon tulad ng mga cold front o high pressure systems ay maaaring makaapekto sa bilis at direksyon ng bagyo. Ang mga bagyo ay nahahati sa iba't ibang kategorya batay sa kanilang lakas, partikular na ang kanilang maximum sustained winds. Narito ang karaniwang klasifikasyon ng bagyo ayon sa Pag-asa. Ang tropical depression ay ang pinakamahina sa lahat ng uri ng tropical cyclone pero maaari pa rin itong magdulot ng pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar na nasa daan ng tropical depression o TD. Karaniwan itong nagdudulot ng masama at maulang panahon at ang lakas ng hangin nito ay umaabot hanggang sa 61 kilometers per hour. Ang tropical storm ay mas malakas kumpara sa tropical depression. Ito ay maaaring magdulot ng malalakas na hangin at ulan na maaaring magdulot ng baha at pagguho ng lupa. Ang taglay na lakas ng hangin nito ay umaabot ng 62 kilometers per hour hanggang 88 kilometers per hour. Ang ating mga kahuwan ay pinapayuhang maging mas handa at mas alerto sa mga pagbabagong maaaring idulot ng bagyong ito. Ang severe tropical storm ay mas malakas kumpara sa tropical storm. Mas matinding lakas ng hangin at ulan at maaaring magkaroon ng malakihang pinsala sa estruktura, agrikultura at sa komunidad. Mayroon itong lakas ng hangin na umaabot ng 89 kilometers per hour hanggang 117 kilometers per hour. Mahalagang sundin ang mga paalala at utos mula sa mga kinauukulan at tagapagbantay ng panahon upang masiguro ang kaligtasan ng bawat kahuwan. Ang typhoon o bagyo ay isang malakas na uri ng tropical cyclone na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga komunidad, sakahan at iba pang estruktura. Sa kategorya na ito, malakas na ang bagsik ng hangin at ulan at umaabot sa 118 kilometers per hour hanggang 220 kilometers per hour ang lakas ng hangin at tiyak na magdudulot ito ng malalaking pinsala sa mga apektadong lugar. Maaring mawalan ng kuryente, mabasag ang mga bintana at masira ang mga bahay at gusali. Kaya't mahalagang maging handa at alamin ang mga hakbang upang maging ligtas sa bagyong ito. Ang super typhoon ay ang pinakamalakas na uri ng bagyo. Ang dala nitong lakas ng hangin ay higit sa 220 kilometers per hour at may kakayahang magdulot ng napakalaking pinsala at maaaring maging sanhi ng pagkawala ng maraming buhay at mga ari-arian. Kaya mahalaga ang masusing paghahanda, paglikas agad sa mga lugar na nasa direktang landas ng bagyo at pagsunod sa lahat ng mga paalala at utos mula sa pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya ng ating gobyerno. Sa bawat pagtaas ng kategorya ng bagyo, tumataas din ang posibleng idulot na pinsala nito. Ang mga local at national na ahensya ng pamahalaan ay regular na nagbibigay ng update at babala tungkol sa mga paparating na bagyo upang magbigay abiso sa publiko at makapaghanda sila ng maaga. Ang bagyo ay bumabagal at humihina kapag ito ay tatama sa lupa dahil nawawalan ito ng enerhiyang kinukuha mula sa mainit na tubig ng karagatan. Ang matataas na bundok at iba pang mga hadlang sa lupa ay nakakatulong din upang pabagalin at palihisin ang bagyo. Mga kahuwan, ang pag-unawa sa mga katangian at galaw ng bagyo ay mahalaga upang magkaroon tayo ng tamang paghahanda at pagtugon sa banta ng mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Sa pagtutok sa mga babala at update mula sa mga meteorological agencies tulad ng Pag-asa, masisiguro mo ang iyong kaligtasan at ng komunidad sa pamamagitan ng paghahanda at pag-iwas sa mas malalang pinsala na maaaring idulot ng bagyo. Para sa iyong pang-araw-araw na update, trivia at kaunting dagdag kaalaman tungkol sa panahon at klima ng ating bansa, siguraduhing pindutin ang subscribe button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para siguradong makakatanggap ka ng notification update sa tuwing may bagong palabas na video ang weather ni Juan.
Ingat palagi at maraming salamat. Abangan ang susunod na weather ni Juan update.